Palagi akong bumubulong sa hangin, na sana'y hindi na lang nangyari ang lahat, sana'y hindi na lang ako nagmalasakit noon, at hindi na uwi sa ganito na nasasaktan ako. Pero ano pa ba ang magagawa ko, kundi ang tanggapin na ito na ang kapalaran ko. Laking pasasalamat ko na lang dahil isang blessing para sa akin ang anak ko. Dahil sa kanya ay nakaramdam ako na hindi ako nag-iisa. Magmula nang isilang ko siya, ay ang lungkot na nadarama ko't pasakit na ipinadama ng kanyang ama, ay unti-unting naglalaho, nang masilayan ko ang maamong mukha ni Owen. Unti-unti akong nasasanay at nakikita na kaya kong mabuhay na wala siya, ngunit hindi pa ako handa, dahil mayroong parte sa puso ko ang patuloy na umaasa. Mama, can you cook me a banana Q po? I want banana Q. Malawak ang pagkakangiti nito sa kanyang labi, habang hawak-hawak ang laruan niya sa kanyang kamay. Nakaupo si Owen sa isang mataas na upuan dito sa kusina. Hapon na at hanggang ngayon ay hindi pa rin umuuwi si Oliver. Sinabi ko na lang sa bata na may trabaho itong pinuntahan, dahil maging ako'y hindi ko rin alam kung bakit ba siya umalis kagabi. Nang tanungin ko pa siya'y wala akong nakuhang sagot. Kundi ang masasamang titig. Hindi ako pumunta sa palengke upang magtinda, dahil walang kasama ang bata. Busy si Andoy ngayong araw, at hindi ko pwedeng iwan sa kanya ang bata dahil baka makaabala lang. Malaki ang naitulong niya sa akin, at hindi ko naman pwedeng abusuhin ito. Hindi ko rin naman pwedeng dalhin si Owen sa palengke, dahil marami ang tao roon, baka malingat lang ako saglit, ay wala na siya sa tabi ko. Oo naman, para sa pinakagwapo kong anak, nakangiti kong sabi. Nilapitan ko pa ito at kinurot ang kanyang matabang pisngi. Manang-mana ito sa kanyang ama, ang tanging nakuha lang niya sa akin ay ang maputi nitong balat. Napanguso siya kaya natawa ako. Iniwan ko na rin siya sa pwesto niya, at lumapit na sa ref upang kunin ang saging, dahil gusto nga nito ng banana Q. Mama, kailan po ba uuwi si Papa? Abala ako sa pagbabalat ng saging nang magtanong ito. Hindi ako kaagad na nakasagot, dahil hindi ko alam kung papaano ko siya sasagutin. Napatingin ako sa hawak kong kutsilyo, at ang nabalatan ng saging bago ako bumuntong hininga at lumingon kay Owen. Baka busy lang ang papa mo sa trabaho, siguro maya-maya ay nandito na rin iyon. Mapait akong ngumiti, naninikip ang dibdib ko. Sinubukan kong maging masigla sa paningin nang hindi siya magtaka at magtanong pa. Ang hirap ng ginagawa ko, ngunit sa araw-araw ba naman na nagpapanggap ako'y nasasanay na ako. Nasasaktan ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Ayokong lumaki itong walang ama na kasakasama, at ayoko rin naman iwan siya sa poder ng ama nito. Ayokong paranas sa kanya ang hindi kumpleto ang magulang, kaya kahit hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ay nandito pa rin ako. Dahil para lang ito sa anak ko. I hope Papa will buy me toys, bulong nito. Kahit mahina lang iyon ay naririnig ko pa rin naman, dahil hindi naman malayo ang kanyang pwesto sa akin. Hindi na lang ako sumagot, at inabala ko na lang ang sarili sa pagluluto ng pangmeryenda nito. At, nang matapos ko itong lutuin, ay agad kong inihanda ito kay Owen. Nagtimpla lang ako ng juice bago niya ito sinimulan na kainin. Naupo na rin ako sa harapan niya, at pinagsaluhan naming dalawa ang niluto kong banana Q, nang tumunog ang doorbell. Dali-dali akong nagpaalam sa bata na hindi na ako pinansin, dahil masyado na niyang naituon ang sarili sa pagkain. Kaya lumabas na lang ako ng kusina, at naglakad papalabas ng pinto para pagbuksan kung sino mang nag-doorbell sa labas ng gate. Paglapit ko sa gate ng aming bahay ay agad ko itong binuksan. Hi! Nakangiti niyang bungad. Hindi agad ako nakasagot dahil sa gulat nang makita ko si King sa harapan ko. May hawak-hawak itong paper bag na ipinagtataka ko. Hey! Mabilis akong napabalik sa realidad, nang tinawag niya ang pansin ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Pwedeng pumasok na muna. Tumingin siya sa loob. Hindi pa rin nawawala ang ngiti nito sa labi. Wala akong nagawa kundi ang lakihan ang pagkakabukas ng tarangkahan, at papasukin ito sa loob ng aming bakuran. Thanks, dagdag pa nito. Bakit ka nandito at papaano mo natunto ng bahay namin? Tanong ko sa kanya nang maisara kong muli ang gate, at harapin si King na pinagmamasdan na ang bakuran namin. Hindi naman mahirap hanapin itong Southridge Village dahil sikat ito. At saka may kaibigan din ako na dito nakatira,
At naalala ko na sinabi mo sa akin ang bahay niyo, kaya dumalaw ako ngayon, paliwanag nito. Tumingin siya ulit sa akin at ngumiti. Hindi naman masama iyon, di ba? Hindi naman. Tara sa loob dahil nagluto ako ng merienda, sabi ko. Nauna na akong maglakad, at napansin kong sumunod na rin naman siya sa akin. Pumasok kami sa bahay, at dumiretso sa kusina, kung saan naabutan ko si Owen na nagkakalat na ang banana Q sa harapan niya. Mabilis kong nilapitan ang anak ko, at nilinis ang nagkalat na pagkain. Sinabihan ko siya na huwag siyang makalat dahil may bisita kami. Who is he po, Mama? Bulong ng anak ko nang mapansin si King na nakatayo lang sa tabi, at pinagmamasdan ang kusina namin. Si Tito King mo, suki ni Mama sa palengke, kaya magpakabait ka para sa atin lang siya bumili, okay. Pagbibiro ko kaya nakuha ko ang atensyon ni King, at napatingin ito sa amin. Maupo ka pala, pasensya ka na dahil medyo makalat, wala kasi kaming kasama ngayon. No, it's okay. Ako dapat ang manghingi ng tawad, dahil mukhang nakakaabala ako sa inyo, aniya at naupo na rin siya sa palaging pwesto ni Oliver. And by the way, I brought some food. Inilapag niya ang kanina pa niyang hawak na paper bag sa mesang aming kaharap, na naglalaman pala ng kung anong pagkain. Nag-abala ka pa, sabi ko. Just don't mind it. We're friends, right? Kahit naguguluhan ako sa kinikilos niya, ay napatango na lang ako. Hindi ko rin alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Sa palengke lang naman kami nagkikita at nagkakausap, dahil naging suki ko na rin siya, at kahit ganoon ay itinuturing ko na siyang kaibigan. Lahat ng mga bumibili sa paninda ko ay kinakaibigan ko. Habang inuubos namin ang niluto kong banana Q, ay nag-uusap si King at Owen. Dahil mukhang nakuha agad ni King ang loob ng anak ko, at mabilis silang nagkapalagayan ng loob sa maikling panahon. Nilinis ko na lang ang mesa nang matapos kaming kumain. Leche plan ang dalang pagkain ni King na inubos lang din naming tatlo. Si Owen ang maraming nakain at sarap na sarap siya, dahil yun pa lang ang unang beses na makakatikim siya nito. Hindi naman kasi kami madalas na kumain sa labas, o di kaya'y magluto ng masasarap na pagkain, dahil sakto lang ang perang kinikita ko sa pagtitinda. Ipinagpapasalamat ko na lang na kahit papaano ay nakakain kami, kahit na minsan ay silang mag-ama lang ang kumakain kapag hindi sapat ang kita. Hindi rin naman gaanong kalakihan itong bahay, na siyang huling ibinigay ng mga magulang ni Oliver nang matapos ang simpleng kasal naming dalawa. Pagkatapos nun ay wala nang sumunod pa, nang mag-birthday si Owen, ay hindi na rin sila nagparamdam. Hindi ko na lang tinanong dahil alam ko namang ayaw nila sa akin, ngunit wala silang nagawa nang pumayag na magpakasal si Oliver. I need to go. Malapit na palang mag-alas 6. Tumawa pa si King matapos niyang tignan ang relo sa braso nito, at tumingin kay Owen na nakaupo sa kanyang hita. Nasa sala na kaming tatlo, habang naglalaro ang dalawa. Tahimik lang din ako na pinagmamasdan sila, at minsan na may nakikisali na rin sa kwentuhan nila. Dito ka na lang po mag-dinner Tito King, nalulungkot na sabi ni Owen. Kinurot ni King ang pisngi nito, at ginulo ang kanyang buhok. Sa susunod na lang Owen. May gagawin pa kasi si Tito But, magsasalita pa sana si Owen, nang magbukas ang pinto ng aming bahay. Pumasok roon si Oliver at nang mapadako ang tingin niya sa sala, ay biglang sumama ang kanyang tingin. Dumagundong naman ang dibdib ko sa kaba, at hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Kanina pa nakauwi si King, at nasa loob ako ng kwarto ni Owen dahil pinapatulog ko na ito. Saktong paglingon ko rito ay mahimbing na siyang natutulog. Dahan-dahan akong umalis sa kanyang kama, at inayos ang pagkakakumot sa kanya. Huminga ako ng malalim at saka ako lumabas ng kanyang kwarto. Kinakabahan man ay kailangan ko siyang harapin. Alam kong galit ito. Kanina nang maabutan niya kami sa sala, ay masama lang niya akong tiningnan at saka nilampasan. Dumiretso ito sa kanyang kwarto bitbit ang kanyang bag. Sino iyon? Nagulat ako dahil naabutan ko si Oliver sa labas ng pinto ng kwarto ni Owen. Nakasandig ito sa pader, habang masamang nakatingin sa akin. Mas lalong bumilis ang kabog sa dibdib ko, kaya hindi agad ako nakasagot. I'm asking you Lucy, who's that guy? Lalaki mo. Mariin ulit niyang tanong, hindi ito sumisigaw, pero alam kong galit ito. Kaibigan ko lang si King, mahinahon kong sagot.
Naisara ko na rin ang pinto ng kwarto ni Owen, at maglalakad na sana ako papasok sa aking kwarto, ngunit hinela nito ang braso ko, kaya napaharap ako sa kanya. Friends with benefits. Dahil ba sa hindi mo ako nakakatabi, kaya ka naghahanap ng iba? Masama na siyang nakatingin sa akin, habang mahigpit ang pagkakahawak sa aking braso. Hindi ko napigilan ang sarili na itulak siya at sampalin. Tinapatan ko ang masama nitong tingin, at hindi man lang siya natinag sa ginawa ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ano tingin mo sa akin, malandi? Hasik ko dahil sa galit. Hindi ko na natitiis pa ang pagtawag nito sa akin ng malandi at bayaran. Tumawa siya at mabilis niyang hinawakan ang aking panga. Hindi ako nagpatinag, pinakita ko kay Oliver.na hindi ako natatakot sa kahit anong gawin niya. Pagod na akong maging mahina. Oo, kung hindi dahil sa kalandian mo, wala ako ngayon dito sa walang kwentang buhay na ta. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makasagot dahil hawak niya ang aking panga, nasasaktan ako, ngunit hindi ko yun ipinapakita sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya, at inalis ito sa pagkakahawak sa aking panga. Minsan ba ay pinakinggan mo ang paliwanag ko? Tanong ko. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata, alam kong nagulat ito dahil sa mga luhang hindi ko na malayang damaloy rito. Bakit ako makikinig sa'yo? You're liar. Kung ayaw mo pala sa buhay na mayroon ka ngayon, bakit mo ako pinakasalan? Bakit mo ako pinanagutan? Kung pwede mo naman akong baliwalain noon. Ni minsan ay hindi ako nagmakaawa sa iyong mahalin ako, pero naisip mo bang tao lang din naman ako na nasasaktan? Natigilan ito sa sinabi ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Pero wala na akong pakialam pa roon, pagod na akong magpakatanga. Tama si Andoy, natigilan ko na itong katangahan ko sa kanya. Siguro, mas mabuti pang tapusin na lang natin to, Oliver. Kung ipagpapatuloy pa natin ang lahat, wala ring saysay. At least, kapag natapos na to, makakalaya ka na at pwede na kayong magpakasal ng babaeng mahal mo. Hindi ko na siya hinintay na makasagot, dahil agad akong umalis sa kanyang harapan. Pumasok ako sa kwarto ko, at agad ko iyong isinarado. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga, at sumandal sa nakasaradong pintuan. Unti-unting bumuhos ang mga luha sa aking mga mata, nang hindi ko namamalayan. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Ang hirap-hirap umiyak na pinipigilang kumawala ang boses. At nahihirapan akong tanggapin at isipin, na kapag tapos na kaming dalawa, ay hindi ko alam kung ano pang buhay ang maibibigay ko sa anak ko. Naiintindihan ko naman siyang nahihirapan siyang tanggapin ang lahat, pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niya akong pakasalan, kung pwede naman niya akong baliwalain. Dahil ba sa mapapahiya ang kanyang pamilya? Ni wala ngang pakialam ang mga magulang niya sa amin matapos ang kasal. Tila ba, itinakwil na siya ng mga ito, dahil sa isang babae lang na katulad ko siya napunta. Hindi ko maintindihan ang mga mayayaman, ang dali para sa kanila na husgahan kaming mahihirap. Naglakad ako papunta sa aking kama, kahit na ang mga tuhod ko'y nanghihina na. Ang mga mata ko'y hindi pa rin tumitigil sa pagiyak, maging ang puso'y hindi ko alam kung buo pa ba ito o wasak-wasak na. Nang gabing iyon ay natulog ako na may sama ng loob. Matagal naman akong may sama ng loob, ngunit sinasarili ko na lang, kaya minsan ay hindi ko napipigilan ang sarili kong sumabog na lang ng tuluyan. Mama, I want fried chicken po. Request ng anak ko nang makaupo ito sa high chair dito sa kusina. Abala ako sa pagluluto ng agahan namin, na saktong pumasok silang dalawa ni Oliver. Okay po, sabi ko at ngumiti sa bata, gusto mo ba ng kape? Kinakabahan kong tanong kay Oliver. Kahit na may hindi kami magandang naging usapan kagabi, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang obligasyon ko bilang asawa niya, asawa lang niya. Tumingin ito sa direksyon ko at tumungo. Kaya inabala ko na ang sarili ko upang pagsilbihan silang dalawa. At habang nagluluto ako ay nag-uusap ang mga ito, kaya hindi ko maiwasan na hindi sila mapakinggan. Where do you want to go, young man? Tanong niya sa anak. I don't know po, Papa. How about out of town? Narinig ko ang pagsisigaw ni Owen dahil sa sinabi ng ama. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano niya, pero natutuwa akong marinig na isasama nito ang bata para mamasyal. Naipapasyal ko naman si Owen, ngunit hindi pa kami nakakapunta sa beach o sa isang swimming pool,
dahil hindi nakasama iyon sa budget na kinikita ko sa pagtitinda. Hindi naman nagrereklamo ang bata na siyang ikinatutuwa ko sa kanya. Tinuruan ko kasi ito na kung ano ang mayroon, huwag na siyang maghanap pa ng iba. Maging kontento lang siya sa kung ano lang ang nasa harapan niya, dahil hindi lahat ng tao, nararanasan ang nararanasan niya. Ask your mom if she wanted to come with us, sabi nito sa bata. Kumuha ako ng plato at hinarap silang dalawa. Nakatingin na silang pareho sa direksyon ko, at nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanila. Mama, are you coming with us po? We're going to the beach. Masiglang anunsyo ni Owen, habang nakataas ang kamay at nakangiti siyang nakatingin sa akin. Ngumiti ako pabalik at ibinaling ang tingin sa ama. Kayo na lang siguro. Marami pa akong trabaho sa pwesto, at may babayaran pa tayong kuryente, sagot ko na ikinalungkot ni Owen. Inilagay ko sa harapan ni Oliver ang tinimpla kong kape, at ang niluto kong fried chicken naman sa harapan ni Owen. Naupo na rin ako at kumuha ng tinapay na maaga kong binili kanina. You're coming with us, sabi ni Oliver kaya naibaling ko ang tingin sa kanya. Baka papuntahin mo lang dito ang mga lalaki mo habang wala kami. Gusto kong matuwa, gusto kong magbunyi at magtatalon sa sinabi nito, pero hindi ko magawa. Dahil sa huli, hinusgahan lang niya ako. Parang wala lang sa kanya ang mga binitiwan kong salita kagabi, at nakuha niya pang sabihin iyon sa harapan mismo ng aming anak. Napakawalang hiya talaga ng lalaking ito.